Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa deliberasyon ng Senado at Kamara sa panukalang layong ipagpawal ang political dynasty sa bansa. Sa ngayon, magkahiwalay na nagsasagawa ng public consultation ang Kongreso sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yes, sumiikot nga sila, no? Tama ka talaga dyan, Ina. Sa konsultasyon ng Senado sa Pasig City at Bacolod City, nagpahayag pa nga ng suporta ang ilang mga politikong bahagi din ng political dynasty. Kabilang na ang mayor ng Pasig City na si Vico Soto. Pero Cleve, iba naman ang kwento ng public consultation sa Cavite. Ilang residente daw kasi ang nanindigang gumanda ang kalidad ng kanilang pamumuhay dahil sa political dynasty na namuno sa mga nakalipas na Ganon? taon. Nasubukan ba nila Ganon? iba? Paano nila malalaman, di ba? Kaya ang tanong ng bayan, Dino, maipapasa ba talaga ang panukalang kasama sa priority measures sa LEDAC meetings ng Malacanang o matutulad pa rin dun sa halos 70 pa, imagine 70 na other na panukalang batas laban sa political dynasty na inihain sa Senado. Hindi pa ako pinapanganak nito noong 1987. Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa Deep Dive! Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! With Richard Haydarian. Natulad ako. Anti-dynasty, oh. Anong pakiramdam natin dito sa panukala? May mga proponent kasi ng anti-political dynasty na nagsasabi na may malakas ang relationship ng corruption sa presence ng political dynasty. May pag-aaral. Sa kabilang dako naman, pero meron ding counterpoint doon sa issue na yon. Baka Cleve, mas alam mo yon. Bakit mo pinapasa sa akin, Carlo? Hindi, di ba? Parang may mga, I think meron din kasing mga, yun nga, yung binanggit kanina ni Dino, na sa public consultations, may mga kababayan tayo na lumalabas sila at sinasabi nila na sa bayan namin, nakabuti naman ng political dynasty, wag nyo nang iban, no? So may mga lugar na nagsasabi na nakabuti naman para sa kanila itong henerasyon ng mga political families na nagpapaikot lang nung kapangyarihan sa kanila, di ba? Pero ano ba ang ibig sabihin nun, di ba? Ibig sabihin ba nun na sa kabuuan, sa buong Pilipinas, ay nakabuti ba ang mga political dynasty? Ang sagot ko kasi doon, Carlo, is that totoo, may mga lugar. I think we have to be honest din. Totoo, may mga iilang lugar sa ating bansa na, good job, di ba? Thank you naman sa inyo dahil matagal na kayo dyan sa pwesto, inintindi niyo yung pangangailangan ng taong bayan. But, by and large, dynasties, no? Yung mga political families na talagang ginawa ng parang private company yung mismong gobyerno. Dinegosyo ang gobyerno. Associated sa mas mataas na poverty incidence, no? Ang tagal mo dyan, pero ang mga kababayan mo dyan naghihirap at patuloy na naghihirap. Ano palang ginagawa mo dyan at anong ginagawa ng political family? Bukod pa doon, hindi lang mas mataas yung poverty incidence, mga political dynasties din, by and large, ito yung general, kaya mahalaga, titignan natin yung kabuuang datos mga kabuuang pag-aaral na yumayaman tong mga political families na to, pero hindi naman gumiginhawa yung buhay ng kanilang mga constituencies. Yan ba ang masasabi mong nakabuti, diba? Ikaw, Ina. Sa akin, curious din ako dun sa opportunities na magkaroon ng panibagong mukha sa politika. Alam mo ang question kasi sa demokrasya, sino ba ang nagre-represent ng interests ng ordinaryong mamamayan? At kung ikaw ay napakayaman, at historically yung pamilya nyo ay kumita na sa politika at sa ekonomiya dahil consolidated ang economic at political power dahil political dynasty kayo, meron bang taste of power ang ordinaryong mamamayan? At kailan ba natin naibigay yon sa ordinaryong mamamayan? Tama. Kasi nga, di ba, parang yan yung Ina yung parang problema ng kung ikaw naman ay laki na lang sa yaman, tapos nakakotse ka araw-araw, hindi ka na nakakasalamuha yung kababayan mo, kaya hindi mo na alam yung hirap mag-commute. Di ba? Na ang mga tao sobrang hirap na nag-aantay sa MRT, LRT, di ba? Sa carousel, kasi out of touch ka na. Kaya mahalaga din yung may bagong boses, bagong muka, di ba? Well, sa akin Ikaw, Dino. bakit? Sila lang babagaling?
Ganon. Di ba? Wala ni isang pamilya dito sa Pilipinas ang may monopolyo ng kung ano ang tama at ang kagalingan sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi pwedeng sila na lang lagi. Tapos nagiging well-entrenched sila, ang laki na ng makinari niya, so much so na yung mga bagong boses, mga kabataang boses, nadi-discourage siya tumakbo kasi hindi naman nila kayang talunin yung napakayaman na at napaka-makapangyarihan at napaka-maka-impluensya na ng mga political families. Case in point, ano ba naman, 24 na nga lang yung senador natin, tapos magkakapatid pa yun nandyan. Ano Correct. ito, di ba? Family reunion ba ng mga bilyar ito? Family reunion ba ito ng mga Tulfo? Ng Family mga- reunion ba ito ng mga ehersito? meron Diba? pa. Hindi naman ako Meron informed. pa! Meron pa! Pag-email nyo ng mga... Meron pa! Ano ba? Ano Meron ba? pa! Kata Tulfo! Meron pa! Ano ba? Ano ba? Ng mga letter C. Starts with letter C. Cayetano! Ayun! Kala ko nakalimutan mo Ayun, eh. di ba? Buti sana kung mabubuti pa, di ba? Kita-kita mo naman yung pagwawala ng Cayetano na yan, di ba? Na dinidepensahan yung interest ng China, di ba? Tapos nagkakampi-kampi sila doon ng mga mag-anak. Teka, anti-dynasty muna. Sige, Oo, sige, anti-dynasty. sige. Mamaya na yung China eh. Bottom line, wala silang monopolyo ng kung sino bang magaling, sino bang matatalino dito. And dapat lang, dahil tayo ay demokratikong bansa, kailangan mabigyan ng chance lahat, not only to vote, but to participate and lead this country, di ba? Napaka-importante yan. Tsaka, sumunod naman tayo sa saligang batas. Ano sabi sa saligang batas? Hindi na po debate sa Pilipinas na masama ang political dynasties. Naiinis ako na para bang debate, hindi, may mabuti pang dynasty. Tapos na po yung debate na yan kasi kinumand na ng saligang batas na magpasa ang Kongreso ng anti-political dynasty law. 40 years na inutil ang Kongreso at hindi nila ginagawa kalang trabaho despite the clear command of the Constitution, di ba? So bakit natin pinapayagan yon? Kailangan sumunod ang Kongreso sa saligang batas dahil yung kapangyarihan nila batay sa saligang batas. Tama, no? Hindi na to, parang hindi to option. Di ba? Hindi to parang Hindi na siya debate. choice na lang ng Congress eh. No? Kasi Dapat pala ito ay forthwith din. ay, forthwith dapat agad-agad. Oo, Pero ang forthwith lumalabas nga ngayon kasi, ang trend, mukhang yung ating mismong mga mambabatas. Huwag kayong ganyan na forthwith. Kasi baka sabihin niyo forthwith dapat, ang forthwith ni Escudero, baka sabihin niya 40 years pala. Ang forthwith. 40 years na hindi pa nila pinapasa yung saligang batas. Oo. Pero you were Eh di saying, kung 40 years next year na yun, kaya ko na intayin yun eh. Hindi, di ba? Parang ang nangyayari nga kasi, ang trend ngayon, sinasawalang bahala yung saligang batas. Yan ang ginawa sa impeachment, di ba? Yan ang sabi, forthwith dapat, pinagpatuloy na yung impeachment. Yan ang ginagawa dito sa usapin ng political dynasties, no? So Diba? usapin ng option, no? 70 na ang panukalang batas na ihinapag sa Kongreso. Mukhang may conflict of interest na pwedeng itignan, no? Anong mga options ng regular na mamamayan para puwersa yung, meron ba kapamaraanan para gawin yan? kung ayaw pa rin at inutil pa rin yung Kongreso, meron naman talaga tayong mekanismo bilang sambayanan, yung tinatawag natin People's Initiative. Kukuha tayo ng mga pirma ng mga voters, no? At per legislative district, kailangan ma-hit natin yung percentage, no? Para ma-make sure na may pasa natin. So, alam niyo po ba, unique sa Pilipinas na pwede tayong directly magpasa ng batas. Hindi lamang ang Kongreso ang pwede magpasa ng batas. Meron tayong tinatawag na People's Initiative Act. Speaking of conflict of interest, may conflict of interest na yung Kongreso. Pero yan yung pangalawang rason kung bakit ayaw na ayaw ka ng political dynasties. Bakit? It's a clear conflict of interest. Imagine mo, kung ikaw ay konsehal, dapat may oversight powers ka doon sa executive, sa local executive, di ba? Paano mo yung oversight kung nanay mo yun? O kung tatay mo yon. Correct. Paano mo yung oversight yung mga national politics kung yung Senado family reunion, 'di ba? Paano mo i-check and balance yung nakaraang administrasyon kung minana mo sa tito mo? 'Di ba? Bakit mo kukontrahin yung tito mo? Alam mo na minana mo lang yung posisyon na yon. Bottom line is, they are intrinsic ang mga problema dito sa political dynasties because they're assuming na sila lang ang magaling, number one. At number two, hindi mo may iwasan yung clear conflict of interest na hindi ini-envision ng ating demokratikong bansa. Kaya nga, Dino, di ba? Ang pinaka-best na example niyan, etong flood control scandal. Correct. Diba? Yung trilyon na ninakaw nila sa ating mga kababayan. Kaya yan nangyari dahil ang recipe niyan talaga ay si congressman na nag-i-insert sa budget. Si congressman, Diba? Si congressman na mag-i-insert sa budget na merong kakontsabang kontraktor na kamag-anak din nila kasi galing din sa political family Na maaaring construction ex-congressman company, diba? Ay ang magpapatupad ng budget na Sila yon lang talaga. ay si mayor o si governor na kamag-anak din nila. oo, Talagang, tapos yung bidders,
sa DPWH, sila rin. Sila din, di ba? magkakapamilya. Talagang recipe para sa corruption. So, actually, ang tanong sa mga nagdedepensa pa sa mga political dynasty, grabe naman po kayong kagahaman. Talagang gusto nyo, kayo na lang yung makinabang sa pera ng taong bayan at lalo pa sa mga lugar na hindi naman nararamdaman ng ating mga mamamayan yung kaunlaran na dapat ay idinadala ng pamahalaan sa Sabi mo kanila. kanina, Ina, di ba? Yung ordinaryong tao naman sana, yung mabigyan, yung ano ba? Bagong muka. Bagong mukha. Taste of power. Yeah. Pero yun May din. mga bagong mukha na hindi talaga bagong Ay, alam mukha. mo yan. Papanggap lang ha. So, kailangan din masuri tayo sa ganon. Sa akin, though, yung pagmamahal ng iba't ibang ordinaryong Pilipino doon sa mga political dynasties na nag-exist, kailangan din natin bigyan yun ng space. Kailangan natin intindihin ano ba yung mechanism ng napapamahal yung political dynasties kasi sa ordinaryong mamamayan. Kasi once we demystify that kind of relationship, di ba? What if, parang I think ang salita ngayon ay crumbs. Parang they're giving Ano you yan? Sa mga dating scene yan, Oo. ah. Crumbing, Exactly, pagmamahal nga kasi, di ba? Oo. Ramdam nila na mahal sila ng political dynasties. Pero yung crumbing ay unti-unti kang, binibigyan ka ng atensyon paunti-unti. Para lang hindi ka mag-move on. Pero wala namang commitment talaga sa'yo. Exactly. Kaninong Hindi ka naman talaga mahal. Hindi ka Oo. talaga mahal. Tanong din natin yun sa political dynasty at dapat sa ordinaryong mamamayan, tayo ba ay crumbs lang ang natatanggap? Mumu lang ba, di ba? Diba? Oo. Sapat na ba sa inyo mga mumu? Ang Yes. tanong ni Ine, no, na bibigyan kayo ng t-shirt, bibigyan Totoo. kayo ng mga paunting ganito, pero ang Birthday laki ng cake. kabig, kasi billion-billion sa flood control, kakabigin naman ng buong Pwede pamilya, bang i-love diba? bomb na lang tayo ng mga politiko Siyempre, natin? ayaw din natin Hindi yun. din. Hindi, tsaka di ba lagi, ang nangyayari, aminin natin na unfortunately, ang nangyayari sa Pilipinas, di ba, nagvo-vote buying, Oh. itong mga political dynasties, para maiwan sila Bakit sa sila poder. may pang-vote buy? Kasi, gagamitin rin nila yon. Sa nila kukunin yun. Corruption din yun di ba? Oo. So, corruption, nagkakaroon ng paulit-ulit Cycle, na cycle, Oo. di ba? Tapos parang wala namang kayang lumaban sa kanila ng diretsyo kasi walang pera at saka ang laki ng pamilya nila. Kasi si konsehal, kamag-tito niya, si mayor, pinsan niya, si vice mayor, kapatid ng nanay niya, di ba, si congressman, Sila talaga. Oo, brother-in-law niya. Di ba? Ang pagdasal mo na lang sana, sila mag-away. Di ba? Parang Kapag ganun yung nag-away. nangyayari. Di ba? Pag hindi nag-away, negosyo talaga nila yung buong probinsya. Sinong Ay. kawawa sa recipe na yan? Yung taong bayan. Di ba? Kasi, again, may inherent conflict of interest at ginagawa nilang negosyo ng ang bayan. Kasi, alam mo bakit? Kung hindi ba yan profitable for them, would they all be interested? Di ba? At bakit ang daming yung mayaman ng mga local government units na wala naman negosyo? Di ba? For example, yung mga Duterte, may negosyo ba yung mga yan? Bakit allegedly doon sa impeachment complaint, merong 2 billion pesos na umikot sa joint bank account ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte? Ano lang ba ang meron sila? Ang ninegosyo lang nila, Davao City. Wala namang mga negosyo yung mga yan Bakit may 2 billion ka sa loob ng bank account na ayaw nilang pabuksan at ayaw pumirma ni Rodrigo Duterte ng waiver doon sa kanyang bank secrecy? So bottom line is, pag ganyan na pinapamana, paulit-ulit at kayo-kayo lagi, di ba, it's a Duterte land, it's a recipe for corruption, which is what's happening in Davao. Di ba, 51 billion ang total infrastructure projects supposedly na inallocate kay Polong nung congressman siya ng tatay niya. For supposedly for flood control. For flood control at iba pang mga infrastruktura. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung 51 billion na yan? Di ba? Correct. Ilalagay mo sa iisang distrito, kahit lagyan mo ng train yan, paikot-ikot Dapat meron na wala ka naman nakikitang visible na May baha. infrastructure. May baha. Ang meron, baha. Baha, Saan oo. napunta yung mga pera Correct. yan? At bakit wala nag-check? Kahit na doon sa dahil sa mga Marcoses, di ba, hindi rin naman dapat tama na ang pinakamalaking allocation automatically sa anak na congressman. Di ba? So, may clear conflict of interest dito sa mga oras na ito. Kasi at huwag tayo nga, dapat papayag. pag may political families, family will always comes first, diba? So Correct. then, kailangan baguhin yan. Pero, Yes. time out muna tayo Time out muna tayo dahil sa aming pagbabalik, aalamin na natin kung sino naman ang mga lucky winners ng ating Magic Ruleta at bakit sila naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa With due respect! Oh, Kamusta? Okay pa kayo? Okay pa kayo? Daldal